Akala ko dati, basta more earnings, okay na. Dati sobrang kulang ng sahod ko. So, ang mindset ko is, dapat kumita ako ng mas malaki. Pero hindi pala siya ganun nag-work. Naalala ko pa noon, fresh grad ako, computer science. Na-hire ako sa isang big corporation. And I started there 18,000 pesos per month. And ang masakit pa noon, ano siya, contractual. So, wala akong benefits, walang 13th month. So, ngayon, buwan ng 13th month, siyempre, tuwa tayo. Wala yun sa akin, nung nagsimula ako mag-work. So, sobrang bitin talaga, no? 18,000. That was 10 years ago. And then nagstay ako doon for a year. Lumipat ako, naging 27K. Tapos in the same company, nagsala ng nego talaga ako every year. Hanggang sa tumaas siya na tumaas, naging 70, 90. And then lumipat din ako ng company, naging 125. Nagkaroon ako ng gig, naging 160. And then sa Accenture, nung naging manager, naging 215. And so on. Alam niyo na kung saan siya napunta ngayon. Pero I realized, yung 18K ko 10 years ago, bitin siya pero sakto lang. Hindi yung hirap na hirap ako. Pati yung 27K, medyo bitin, pero sakto lang. Pero ngayon, sobrang laki na ng sahod ko. Bakit parang kulang pa rin? And recently, I learned na it's not really about how much money you earn. It's how much you keep, it's how much you save, and it's how you manage your finances, how you shift your money mindset. Kasi kung ang mindset natin is, I need to earn more para okay na ako. Hindi siya ganun talaga. Napatunayan ko siya after reaching a salary or income na I would say it's part of the 1%. So, nung napansin ko yun, I started tracking. So, todo track ako, todo tipid talaga ako. Ayoko na yung feeling na parang, bakit parang wala akong ipon? But then, ang problema naman doon, nung sobrang nag-track ako, every expense, every receipt, na sobrang pagtitipid, it took a toll on me. Di ako masaya. Ang laki-laki ng income ko, pero tinitipid ko yung sa sarili ko. So, para saan pa yung kinikita ko, di ba? And then, I realized na that mindset, or yung ginagawa kong pagtitipid na yun, it's really being on the defensive. And I think you really have to be on the offensive side, and you have to be really aggressive when it comes to finance. Kasi there should be willingness to change na kapag nagtipid ka lang, hindi mo talaga siya minanage na maayos, feeling ko trabahong pantamad yun Although yes, it's good to track your expenses, it's good to plan your budget, but what's next after that? Paano ba talaga siya gawin? Kasi pwede rin na tinatrack mo yung expenses mo, nagbabudget ka, pero hindi optimized, hindi talaga doon dapat napupunta yung pera mo. Gets nyo? And it's very, very wrong to just save money din kasi there's a thing called inflation. So hindi pwedeng puro tipid-tipid, save lang. And what I learned is, mas okay talaga na you should find ways to let your money work for you. Maximize different vehicles as much as you can. So fast forward to today, I'm still saving up for my emergency fund. Ako, recently lang naman ako nag-start mag-save talaga. 4 months ago. So ang plan ko for EF, lagi na sinasabi, dapat daw may 3 months ka, dapat may 6 months kang emergency fund. Ako personally gusto ko 1 full year ng emergency fund. Kasi ang dami kong gustong gawin, ang dami kong gustong pag-eksperimentohan na sa buong taon, gusto ko yun lang yung focus ko. Na kapag umalis ako sa trabaho, gusto ko yun lang. Pero hindi pa kayo dyan. Medyo matagal pa yun. Nakatulong din talaga yung AI na ginagamit ko when I started saving 4 months ago. Kasi siya talaga yung nagpa-shift ng mindset ko. Nagkaroon ako ng money mindset coach and it's AI. And yun yung binibuild ko ngayon. It's called Savio. So dati kasi diba nagtatrack ako sa spreadsheet lang tapos finifeed ko lang siya sa AI and it's telling me anong mga mali, anong mga pwede kong i-improve. And siya na yung laging nakausap ko when it comes to finance. Kung paano ba tamang i-manage yung pera ko, anong magandang gawin sa pera ko, dapat ba sinasave ko lang siya, dapat ba ginagastos ko lang, ano yung mga bagay na makapagpasaya sa akin kapag ginastos ko siya. So, ang dami kong naging conversations with Savio. And 4 months ago, very manual kasi talaga siya. Naisip ko, gawa na natin ng app. Probably, ako at yung ibang tao, kailangan din nila to. And ngayon, I'm happy to announce na our app is live on closed beta. So, ito na siya. Gagawa ako ng iba't ibang tutorials para dito. So, you have your budgeting app. You also have your AI chat. Ayan. So, gagawa ako ng iba't ibang videos sa mga niyan. Follow niyo yung page para malaman niyo kung paano siya nag-work. If may questions ka, paano ako nagsisave, paano ako nakahanap ng ganun trabaho, just let me know in the comment. So, yun lang. I'll see you on the next one. Bye!